Okay, so eto na po naman yung take ni Mayor Vico Soto. Okay, so I think it's more closer to heart kay Vico Soto kasi nadamay din yung si Congressman Romulo Roman and ng Pasig, and then sinabi ni Kong na wala daw siyang kinalaman. I think kapartido yun ni Vico Soto, pero correct me if I'm wrong. So pero of course, hindi nadamay si Vico Soto, hindi naman kurakot yan. And sinabi din naman ng mga Diskaya na wala daw damay sa mga LGU. Pero is that story believable? Yun nga di ba? Okay, obviously there are congressmen, DPWH officials and contractors who are guilty, okay? Kumbaga ito yung mga yung mga usual suspects dito dahil well, ganun talaga. But the spouses Diskaya are clearly angling to become state witness. Kasi nga ayaw nilang gusto nilang maabsuelto, di ba? Tumatawa ka pa. Tumatawa ka pa, girl. Pero distracted talaga ako kanina habang nagsasalita yung asawa niya. Chumichicha siya, tapos tatango-tango. Well, siguro stress eating lang, and siguro gutom na rin kasi lunch yun kanina eh. Para di sila makulong, okay? We know they are capable of lying. Just go back to their campaign period videos and posts. Well, so far ang nakikita ko half-truths, 'di ba? Half-truths yung sa nakikita ko meaning to say I don't think that they are telling the whole truth. Dapat kasi buong katotohanan yung sasabihin nila. But I'm not sure. Of course, wala sa akin yung mismong data nito, or hindi naman ako part ng any investigative body dito, pero as far as if may maniniwala ako, Vico Soto versus mga Diskaya, and after doing ample time of research dito, I don't think that they are telling the whole truth. I'm not going to call them liars, pero I don't think that buong katotohanan yon. Pero kay Mayor Vico, I kinda agree with him. Doon na lang natin ilagay. Sige. Today in the Senate hearing, I noticed many inconsistency in this statement. Yung pinaka-obvious, muna lang ang halimbawa ng kasinungalingan ko. And again, mas intimate kasi yung knowledge dito ni Vico Soto since the Diskayas are based from Pasig. Literal na nakikita niya yung opisina ng mga Diskaya and yung mga ginawa nila sa Pasig. So I would say na alam niya yun, na he is not in the position na para magsinungaling dito. Doon na lang natin ilagay. Wala siyang mag-gain totoo lang. Kasi sinabi niya naman, ngayong 2028, hindi siya tatakbo. Hindi na siya magiging mayor. So, ang gagawin niya na lang is to serve Pasig the best possible he could. The way he could, di ba? Sabi ni Mr. Mind, eto, again, eto yung sabi ko nga sa inyo, di ba, interconnected to dun sa cross-examine ni Senator Erwin kanina. 2 to 3% lang ng contractor cost ang kita kada project. Swerte na daw yun kung maka 5%. Sa ibang project, lugi pa daw. Wow! Kaya nga, again, that is something na unbelievable in my opinion as well, di ba? Kasi nga, mga bilyonaryo tong mga to So, saan mo na, I mean, even if you have 100 projects per year, which they don't have, hindi naman siguro aabot yan ng ganyang kalaki, di ba? Taliwas ito sa statement nila ng isang interview kung saan sinabi nilang bilyonaryo sila at nasa 11 digits na daw yung pera nila, meaning at least 10 billion. Sana all, di ba? So, dahil papaano ka magiging bilyonaryo kung na ganun 2 to 3% lang yung profit mo. Exactly. Kasi kung titignan mo yung contract cost nung sa kanila, nasa billion din. Kaso, kung 2 to 3% lang nun, milyonaryo pa lang sila nun. Kaso, bilyonaryo na daw sila. Ang galing ni Mayor Vico talaga. So, meaning to say,
Etong problema ng mga Diskaya, tutok na tutok si Mayor Vico dito. Alam niya kung kailan sila nagsisinungaling, alam niya kung kailan sila nagsasabi ng katotohanan. In my opinion, since I don't have all the information, I believe hindi buong katotohanan yung sinasabi nila. Yan din yung yung 'di ba parehas lang ng sinabi sila yung sa 2 to 3%. Kalokohang malaki 'yon. Kasi parang martir pala, ang lalabas parang mga martir sila. Kawawa naman kami. Kailangan naming sumunod sa ganon kasi sub-story siya di ba? So, ganito, parang ganito yung statement ni Curly Diskaya. Kawawa naman kami. Kita nyo kung gaano ka-corrupt itong sistema natin. Sumusunod lang kami. Kung hindi, haharangin kami. Yung project, haharangin ng gobyerno pag hindi namin sinunod. At hahanap kami talaga ng mga materyales. Kahit malugi kami para sa bayan. Uwe. Diba? It does not add up. It really does not. Sabi ko nga sa inyo Ngayon, may pinangalanan siya. Sana ilabas yung buong listahan. Kasi parang para sa akin kulang yon. Parang mas marami pa dapat. Presidenta na mismo ang magpakita ng ghost project nila. Yari ka. Totoo yun, di ba? Yung isang ghost project na parang gumuho pa nga, sino gagawa ng ganong kalaking krimen para sa 2 to 3% na kita? Ghost project! Ghost project! Wag tayo magpauto sa paawa effect nila, di ba? Wala daw silang magagawa. Kawawa naman kami. Alam mo kasi, kung sinabi pa nila dyan, di ba, na pinadyaryo pa namin yung mga tiwali. Nagsumbong kami sa mga dapat sumbungan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, this is a PR move by the Diskayas. Meron kasing idea sa PR na kung nasa spotlight ka, mandamay ka ng iba para yung spotlight mapunta sa iba. Ngayon, it's very effective. Bakit? Kasi ang kino-content na ngayon, siyang Aldab di ba? Yung name recall nun, name drop nila, sama-sama sila. Ngayon, ina-explain sa amin ni Fiscal EJ, sana magkaroon siya ng video rito na tawag dito na pagka nag-testify ka sa Senate, hindi ka pwedeng kasuhan ng cyber libel. So, kumbaga, yung mga pinangalanan niya, sama-sama sila ngayon sa hukay. Pero, syempre, sila, tutungtong sila dun sa mga sinama nila sa hukay kasi nga, nabaon na sila Kumbaga, kayo naman, lahat ngayon nagdi-deny. Si Romualdez nag-deny na, si Arjo Atayde nag-deny na, Trumaine Mendoza nag-deny na rin, si Romulo yung sa congressman, di ba? Nag-deny na yung sangkatutak na dinamay nila. See, that's why I don't buy this. I do not buy it hook, line, and sinker. Siguro, there is kernel of truth. Yun na lang siguro yung pinaka gitna na compromise na pwede kong isipin dito. Pero for me to believe this 100%, no. No! I don't believe it. Kailangan nila, nasa kanila yung burden of proof na tinatawag. Kailangan nila maglabas pa ng ibang ebidensya. Paper trail, documentation, CCTV, everything. Everything na kailangan nila just to prove their case. Kasi madali lang mag-akusa. Pinakamadaling gagawin mo yun sa buhay mo. Akusahan mo ang isang tao. Pero patunayan yung katotohanan, yan yung mahirap, mga lods. The challenge now is how to sift through the half-truths. Di ba parehas kami ni first time kong yan. First time kong binasa yan. Di ba half-truths? Sabi ko sa inyo In attempts to mislead us not only of the spouses Diskaya but everyone involved. May we be vigilant in discerning and discerning, di ba? So tingnan natin. Ayan, 2 to 3 plain claim is laughable. Liable pa din sila. Our president, bata pa kasi si Vico, 39 lang. Someone is cooking, ayan. Philippines is truly Crocodile Island. Sana lang wag niyong paniwalaan agad-agad ng mga Diskaya. And again, there is presumption of innocence kasi to everyone that they have accused. Nasa kanila pa rin yung burden of proof
to show that these people, yung mga pinangalanan nila from Romualdez to Arjo Atayde, na patunayan kung talagang sila ay nakatanggap. Then 25%, ang laki nun ha. Sa kunyari 1 billion yung contract price, paldo, palakpakan. And hindi lang yon, tandaan natin na contractor din sila nung previous administration. And the previous administration, the Duterte, also said that there are also ghost projects and number 1 contractor sila. Huwag natin kalimutan yung malaking konteksto na yon. Meaning to say, kung magbabaon sila sa hukay, kung magbabaon kayo sa hukay, dapat damay-damay lahat. Laglagan na! Laglagan! 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 Yun lang naman po yun sa akin for today. Kaya mga lads.